Hello guys! Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang ganap dito sa ating rain or shine na mga halaman. So nasa labas to ng fence ng mismong bahay namin. So wala siyang shade net, wala ding UV plastic. And super init yun ni diri guys. So kinuha ko to ng mga around 1 p.m. So, ayan. Ito yung mga itsura nila. So, yung first kanina is mule yun. And then, ito is si cheesecake. So, as of now, okay naman sila. Mga 2 weeks na sila dito. And then, ito naman is ang ating ghost tea. Ayan. Kinalbo ko yung top niya kasi parang elongated. And then ito is ating beltana. O parang kumulay si beltana nang inilagay natin dito sa rain or shine na location. Next is si ghosty. So ito guys is dati tong nasa greenhouse. Ngayon inilabas ko dito kasi mabait lang naman to. And then si Mendoza. So itong mga ipinapakita ko sa inyo is recommended to para sa mga beginners since pwede to sila guys sa sobrang init and pwede din silang maulanan. Ito naman ay ang ating Adolphi. Ito Aron Pay, mga mababait. So kung makikita sa kung makikita ninyo yung mga pots natin ay nakapatong. Yan naman si Adolphi pa din. Nakapatong sila. 'Di ba may mga pots sa ilalim. Ito guys, si Darly Sunshine. Kasi guys, na-observe ko, kapag ida-direct ko silang ilagay sa cement, siya guys, parang madali siyang magkasakit. Kasi sobrang init siguro sa baba and sa top. Ito naman ang ating pots pink. Yun nga lang guys, kapag direct talaga sila sa sun, minsan, ay nawawala yung kulay nila ng mga pinkish-pinkish ganyan. Kasi, mas more on nagiging golden yellow sila. Yun yung na-observe ko kapag inilagay sila talaga sa ROS and kapag nasa loob sila ng greenhouse na naka-shade net. So ayan guys, nasa labas lang sila ng bahay guys. Ayan. So may in-order akong parang plant truck na metal, so hindi pa dumating. So ito transfer ko na lang kapag dumating na yun. Then ito naman is ang ating snow peach. Nandito mga small pots guys. So, si Glutenical, si Baker. Ayan. Bill Baker na cutting. And then, itong isa is Bill Baker na stress na. Kaya medyo reddish na yung pink niya. So, punuin natin to guys kapag ma-arrange ko na yung mga halaman sa greenhouse. Ito naman ang ating hakohu. Extra large yung pot niya. Kaya hindi ko na pinatong. Then yan, mga matatandang cactus. Kasi dati nagko-collect ako ng cactus. Pero itinigol ko na kasi guys, nahihirapan ako. Ang daming tinik. Natutusok ako kapag nagtatanim. Ito ay ang ating Laverne, Cleopatra, Colibra. Ito namang tatlo is si Zorro, si Thanos, and yung green sa back ay si Variegated Butterfly. Pero feeling ko mawawala ang variegation niya kasi nasa ROS. Gusto kasi ng mga variegated is medyo na siya shaded lang na or filtered lang yung sana natatanggap. Ayan guys, so yan yung itsura nila. Sobra talagang init. Pero hindi naman sila nasusunog guys kapag napa-stable nyo sa greenhouse bago nyo ilabas doon sa ROS. So, dito sa kabila, ito yung greenhouse natin. So, filtered ang sun net dito kasi may shade net siya sa itaas or sa bubungan. 'Di ba? Si Darly Sunshine doon sa ROS and dito sa filtered is mas maganda kapag nasa filtered. Ayan mas kasi, mas nagpipink na nagre-red. Kapag nasa ROS kasi, mas lumalamang yung kulay na pagka golden yellow. Yun yung napapansin ko dito sa area ko Ewan ko lang sa iba.
Kasi sobrang init dito sa lowland talaga, guys. Ito naman ang ating ghosty. Napakita ko na dati, pero ayan, i-compare lang natin kapag filtered and ROS. Ito ang ating ghost plant. Medyo purplish na brownish. O, diba? Mas gwapa yung kulay nila or mas maganda kapag nasa filtered. Ito si, Purple Haze. Ayan, guys. Oh. So, bala ko nang ikabit yung UV plastic this first week of June, guys. Kasi, maulan na. Ito naman ang ating Aron Pay. Yung kabila pala is Claret. Ito Purple Haze. Si Aron Pay and Claret, magkamukha. Kaso lang mas pinkish or mas colorful si Aron Pay compared kay Claret. Ito, guys, pinag-iisipan ko kung isa lang ko ba sa ROS. Si Cream Beauty. Ito yung parang ghosty pero sobrang pinkish ng lang niya, ng tip niya. Kasi baka kapag ilagay ko sa ROS ay mamutla. Itong ating green eyes, na siya, natanim na. And then dito naman, kumustahin natin ang mga filtered sun na nasa vertical. Ayan, Nevada. Ito si Frevel, diba? Ma-reddish siya kapag filtered sun. Ito si avocado, guys, medyo siya, matakaw sa tubig. Nagda-dry leaves. Si Pat's Beauty. Ayan. Yung isa hindi stress. Ito namang isa is stress na stress. Same location lang, guys, pero ibang seller. So, siguro meron talagang kaibahan kapag stress na compared sa dumating na hindi pa stress. Ito si Variegated Pearly Von. Ayan. Ito na side ng ating vertical garden. To, guys? Morning sun lang yung natatanggap. Siguro nawawala ang kulay kasi morning sun lang yung natatanggap nila. Yan, parang swan ba yan, guys? And then, ito is si Roman and si ba tong isa? Nakalimutan ko yung isa. Tiramisu. And then, ito si Lilacina. Si Lilacina parang ayaw na palaging nababasa. White one, triple head. So, feeling ko, guys, parang ilipat ko tong mga mafarina. Kasi kapag dito sa vertical garden, palaging natatalsikan ng ulan. Kaya nawawala yung farina nila. Ito naman tayo sa center na Parsley Rubidona natin. Nung dumating to, 'di ba, super pink, pero kasi uprooted, kaya siguro nawawala yung kulay. Hayaan na lang natin kasi kapag may UV plastic na tayo, hindi na to sila palaging nababasa. As of now kasi, shade net lang to. Pink crew to, guys. Itong parang si Rubidona pero mas slimmer yung dahon, mas patusok. So, kapag may UV plastic na, hindi na sila mababasa palagi. So, baka ma-maintain na natin ang kulay. Ngayon kasi, guys, ROS sila na filtered sun. Ganyan yung nila, set up. Kasi wala pang UV plastic. So, kapag umulan, nababasa talaga sila, guys. And kapag palaging nababasa ang succulents natin, nawawala yung kulay. Nagiging green. Papakita ko na lang sa inyo ang loob ng greenhouse kapag na natin, guys, na finalize na natin ang arrangement. Ito si Roomba and si Black Swan. Ayan, medyo nawawala yung pagka-black ni Black Swan. Kasi nabasa, umulan kasi last day. So, medyo wala silang kulay ngayon, guys. Si Benemosome yan. Balak ko itong ilagay doon sa labas ng bahay namin, doon sa ROS. Ito naman si Variegated Hanakaida and Pink Glam. Super laki nito, guys, si Pink Glam. As in, maliit tingnan, pero in actual, super laki niyan. Parang ilagay ko din yan sa rain or shine. Eto, tingnan nyo ang ating orange lover. Diba super colorful nito dati? Yan.
nawala na yung kulay. Para na siyang nagiging si Pat's Pink kasi palaging basa. So, feeling ko maglagay na ako talaga ng UV plastic. Kasi nawawala na ang kulay nila. Si Ganzu, new favorite ko to. Sobrang pinkish. And then, guys, so itong mga cuttings natin, napabayaan ko to pero since umulan, ayan, may mga tumubo na na pops and naging chubby siya. Yan yung advantage, guys, kapag nauulanan kasi magiging chubby talaga. Pero, yung disadvantage is nawawala yung kulay ng ibang halaman. Katulad nito si Ellen, purplish na sana to. Nung mabasa siya, naging chubby naman, pero nawala yung, unti-unti nawala ang kulay. So, that's all lang siguro, guys, for today's ganap. Next video, i-arrange ko muna ang loob ng greenhouse, tapos ipapakita ko sa inyo ang final arrangement nila. So, ayan guys, oh. Tapos, yung nasa ROS, i-ano ko na lang yun, i-update ko kayo. Bye guys!